Nagsimula ang pelikula sa isang grupo ng magkakaibigan na nagiinuman sa isang party. Ang isa sa kanila ay nagngangalang Ton na isang bihasang photographer. Naroon din si Jane na nag-aaral din ng photography, kasama niya ang kanyang mga college friends. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa kasal ni Jane at Ton at sa mga panahong nasa kolehiyo pa lang sila. Nang matapos ang party, makikita ang dalawa na nasa kotse na, pareho silang lasing sa mga panahong ito. Si Jane ang driver at habang nagmamaneho ito ay hindi niya napansin ang isang babae at aksidenteng nabangga ito, bumulagta ang babae sa daan at tila'y nawalan ng malay. Lalapitan na sana ito ni Jane ngunit pinigilan siya ni Ton dahil sa takot na ano pa ang mangyari. Para hindi sila makulong sa nagawa nila ay dali-daling umalis sila sa pinangyarihan. Nung nakauwi na sila ay nangangamba ang mga ito ng husto sa maaaring mangyari sa kanila. Ngunit nagtataka sila na walang napabalita na hit and run o nasagasa ang babae. Sa sumunod na eksena, sa isang class picture ay naisipan ni Ton kumuha ng litrato at doon ay nakita niya sa mga kuha niyang larawan na mayroong kakaibang puting anino. At sa isa pang larawan ay may hugis mukha ng isang babae. Dahil dito ay napagpasyahan ni Ton na tingnan ang mga kakaibang larawan, at pinakita niya ito sa kanyang kasingtahang si Jane. Kinabukasan, napagpasyahan ni Ton na ipakita ang mga kakaibang mga larawan sa isang bihasang photographer. Kinumpirma nito na meron ng puting anino at mukha ng isang babae. Dahilan nito para matakot si Jane at Ton dahil iniisip nila na hindi ito normal. Maya't maya naiwan si Jane ng mag-isa sa bahay, nakaramdam siya na parang may kasama ito. At sa sandaling iyon ay nakita niya ang isang babae sa studio na umaahon mula sa wash basin ng dahan-dahan. Dahil dito ay natakot ng husto si Jane ngunit isa lang palang panaginip, kasabay nito nakakita naman si Ton ng isang babae na inaakalang niyang si Jane, pero sa katunayan hindi iyon ang dalaga. Nung maglaon, sinubukan ni Jane tingnan ang mga litrato na kinuha ni Ton at naintindihan niya na ang lahat. Naisip niya na kaluluwa iyon ng babaeng na hit and run nila. Sa sumunod na araw ay naisipan ni Ton magpa-check up dahil nakakaramdam siya ng pangangalay sa may leeg niya matapos ang aksidente. Sa ngayon ay hindi niya alam kung bakit nangyayari ito. Maya't maya sa hospital, nung timbangin na siya ng nurse ay laking gulat nila sa kadahilanang dumobli ang bigat niya. Pinakita naman si Jane na nag-iisip ng kung ano-ano. Naisip ni Jane na pumunta sa isang shop upang bumili ng Ghost magazine. At nang makabili na siya ay napansin niya na halos lahat ng larawan ng magazine na yun ay mga hindi totoo. Kalaunan ay pinuntahan nila ang nagtitinda ng magazine at doon pinakita sa kanila ang isang album na punong-puno ng mga kakaibang litrato na nakuhanan ng kamera. Sinabi nito na ang lahat ng mga litrato sa album ay totoo at nais niyang patunayan sa lahat na totoo ang mga kaluluwa at espiritu. Dagdag pa niya may dahilan kung bakit sila nagpapakita sa larawan. Ang mga nakuhanan sa mga larawan sa album ay may pagkakahawig sa nakuhanan ni Ton. Sinabi rin ng lalaki na totoo ang nakuhanan dahil wala pa namang kamera na kayang mag-edit ng picture noon. Sa sumunod na araw ay tinawagan si Ton ng kaibigan niya. Takot na takot ito na sinabi na nais niyang makuha ang mga larawan. Kinabahan si Ton dahil hindi niya alam papaano nalaman ng kanyang kaibigan ang tungkol sa larawan. Pinakita naman muli si Jane at naisipan nito tingnan mabuti ang mga larawan at doon nga ay naisip niyang pumunta sa dating paaralan ni Ton. Nung nasa paaralan na si Jane ay agad na nagtungo ito sa laboratory, doon ay kumuha siya ng isang larawan, laking gulat niya nang makita niya ang isang anino na nasa bandang dulo ng mga shelves. Ilang sandali pa ay nagsigalawan ng mga bagay at nakaramdam siya ng kakaiba. Nung aktong papaalis na si Jane ay may isang picture frame ang bumagsak. Nang tingnan niya ito ay may napansin siyang kakaiba. Doon nga ay nakita niya ang isang college book photos at nakita niya ang isang larawan kung saan kasama nito ng isang babae. Kinuha at inuwi niya ito. Nung maglaon habang nasa kotse sila ay pinakita ni Jane ang larawan at tinanong si Ton tungkol rito. Habang bumubuhos ang ulan ay ikinaiwento ni Ton ang lahat kay Jane. Sinabi ng binata na si Nater ang babaeng yon. Inamin niya na nakasama niya ito dati at nagkaroon sila ng relasyon. Subalit nung isang araw ay napagpasyahan ni Ton na makipaghiwalay dito, yun ang dahilan kung bakit nalungkot ng husto si Nater at nagtangka siyang magpakamatay sa pamamagitan ng paghiwa sa pulso niya. Ngunit pinigilan siya ni Ton pero sabi ng dalaga na magpapakamatay siya kapag tuluyang iniwan ito ni Ton. Binanggit din ni Ton na nasabi niya ito sa kanyang mga kaibigan at sila na raw ang bahala. Matapos noon ay hindi na niya muling nakita si Nater at walang alam sa kung ano ang nangyari sa kanya. Muling nagtanong si Jane kung bakit siya ginagambala ng multo nito pero hindi alam ni Ton ang dahilan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay naisipan ni Ton na puntahan ang bahay ng kanyang kaibigan at pagkarating niya doon ay napakagulo ng paligid. Bigla niya nalang nakita ang kaibigan niya na tatalo na sa gusali, sinubukan niyang pigilan ngunit huli na ang lahat.
Pagkatapos ng aksidente, ang asawa ng kaibigan niya ay tinanong si Ton kung ano ang nangyari sa kanyang asawa at ano ba ang ginawa nilang magkakaibigan. Dahil nagtatakang isa-isa silang nagpapatiwakal sa pamamagitan ng pagtalon sa matataas na gusali. Dahil sa narinig ni Ton, siya ay natakot at pumasok sa isip niya na baka siya na ang susunod. Sa sumunod na eksena ay naisip ng dalawa na puntahan ang bahay nila Nater at doon ay nadatnan nila ang nanay nito. Doon ay nakita nila ang bangkay ni Nater at dito nila nalaman na hindi siya pinalibing ng nanay niya. Sinabi ng nanay ni Nater na ginawa niya yun dahil nararamdaman niyang nandito pa ang anak niya kung saan naruroon ang katawan nito. Binanggit din ng nanay niya na nagpakamatay daw si Nater sa pamamagitan ng pagtalon sa isang mataas na gusali. Ang paraan ng pagpapakamatay na iyon ay katulad sa mga nangyari sa mga kaibigan ni Ton. Matapos nga nilang kumbinsihin ng nanay ni Nater ay napapayag nila na ilibing na ang katawan nito. Nang nalibing na ang bangkay ni Nater ay naisip ni Jane na magiging normal na ang lahat. Pero nung matutulog na nga sila ay nakaramdam ng kakaiba si Ton. Nang tingnan niya ito ay nakita niya ang multo ni Nater sa gilid ng kanilang kama. Agad siyang tumakbo sa takot para bumaba pero napansin niya na nagpapabalik-balik lang siya sa ikaapat na palapag ng gusali. Pagkatapos noon ay nakita niya si Jane na pinapakita sa kanya ang mga hiwa niya sa kanyang polso, tinatanong siya nito kung bakit niya ito nagawa sa kanya. Maya't maya pa ay biglang nagbago ang anyo nito at naging multo ni Nater. Kaya naisipan ni Ton lumabas sa bintana para tumakas. Pero nakita niya doon si Nater na sinusundan pa din siya nito. Nagawa nga ni Nater na matakot si Ton, na siyang naging dahilan para makabitaw si Ton sa hagdanan at mahulog. Kinabukasan ay nagising na lang siya sa isang hospital at nung makabalik na sila sa kanilang bahay ay nagawa ni Jane makapagpa-develop ng ilang mga litrato sa bihasang photographer. Pinagkasunod-sunod niya ang mga larawan at makita niya nga ito ay nakita niya ang multo ni Nater na unti-unting gumagapang patungo sa cabinet. Kinuha niya ang mga negative na litrato sa cabinet at nung pinadevelop niya ang lahat ay nabunyag sa kanya ang isang sekreto. Nalaman niya na ang silid kung saan nagpaparamdam si Nater ay isang lugar kung saan siya ay ginahasa ng mga kaibigan ni Ton. Ginawa nila yon dahil sa pagsasabi ni Nater na magpapakamatay siya kapag iniwan siya ni Ton. Dahil doon sinamantala nila ito at naisip nila na magmumukhang nagpakamatay lang ito at hindi ginahasa. Habang ginagawa nila ang panggagahasa sa dalaga ay naroon din si Ton at kinukuhanan ng larawan ang ginagawang kahalayan ng mga kaibigan niya. Ang mga negative na larawan na nakita ni Jane ay ang mga larawan na hinahanap ng mga kaibigan ni Ton sa unang bahagi ng pelikula. Matapos ang panggagahasa ay nagpakamatay nga si Nater, dahil sa ginawa ng mga kaibigan ni Ton ay iniisa-isa ni Nater maghaganti sa mga ito. Nang dahil sa takot ng mga kaibigan ni Ton ay isa-isa na rin silang nagpakamatay. Galit na takot parent si Ton dahil alam niyang siya na ang isusunod ni Nater. Nararamdaman niya ang multo ni Nater sa bahay niya kaya't naisip niyang kumuha ng mga litrato gamit ang kanyang kamera. Nais niya na malaman kung sa bahay ba niya ang kaluluwa ni Nater ngunit hindi niya nakita ito sa mga nakuha niyang larawan, kaya naisip niyang ibalibag na lang ang kanyang kamera. Nung gawin niya yun ay kusa na lang nag-plusk ang kamera at naglabas ito ng larawan. Nung kunin niya ito ay nakita niya na nasa balikat niya pala si Nater, tinakpan ng multo ni Nater ang mga mata ni Ton dahilan para hindi siya makakita. Napaatras si Ton at hindi niya namalaya na nalaglag na pala siya sa labas ng gusali. Sa huling eksena pinakita sa hospital si Ton punong-puno siya ng bandage sa buong katawan. Doon ay dumating si Jane para dalawin si Ton, naiiyak na lang siya sa sinapit ng binata. Nang pumasok na siya sa loob ay makikita natin sa reflection ng salamin na nakasampa parent si Nater sa balikat niya. Dito na nagtatapos ang kwento ng Shutter 2000 horror film. Kung nagustuhan mo ito ay maaari mong i-like at mag-subscribe na rin. Kung gusto mo ng mga ganitong topic ay maaari mong bisitahin ang aking channel.